Hello mga ka-e-bike! Today's video, gagawa ako ng review ng electric bike na nabili ko noong February. Actually, binili ko siya sa online. Yung shop na to ay nakabase siya sa Bulacan. Kasi dito sa within area ng Pampanga, medyo mahal siya. Bale, bago naman kasi ako bumili, nagtingin-tingin muna ako. Kumbaga nag-canvas muna ako. Sa nakikita ko kasi parang medyo mahal yung mga e-bike dito, pero pare-parehas lang naman ng specs. Kung iisipin mo, bakit ako bumili sa Bulacan? Kasi doon ando doon yung maraming stores ng bodega sale kumbaga. Within Pampanga kasi parang mga ano na lang sila, yung mga reseller na lang sila. Pero yung mismong sa Bulacan, yung nabilhan ko, ano talaga sila, parang supplier talaga sila ng mga e-bike. At saka talagang legit siya na nagbebenta talaga ng mga original na electric bike. Tsaka yung specs niya, inaral ko rin yun, ni-review ko. Halos pare-parehas lang naman din talaga. At ang kagandahan nun, yung mga feedback ng mga customer nung nabilhan kong shop ay magaganda. Kaya for sure, tatagal sa amin yung e-bike. And the reason is kung bakit ito ang binili ko. Kasi unang-una, binili ko siya para sa misis ko. Yung misis ko kasi maliit na tao lang yon. And nung una, naisip kong mag-single na lang siya, motor. Number one na naisip ko na wag na lang motor kasi takaw aksidente, bongga. Yun ang number one na kinatatakutan ko kapag nag-drive na si misis. At saka kung e-bike yung bibilihin ko, number one, hindi mo na kailangan ng magpa-register at hindi mo na rin kailangan magpa-lisensya. Ang purpose lang naman talaga niya ay para pang service niya sa trabaho. Yung layo ng bahay namin going to work ay nasa 10 kilometers. Yun. Ganon siya kalayo. Pero kayang-kaya siya nitong e-bike na nabili namin. Kaya ngayon, performance niya sa amin, since nung nabili ko siya, igagawan ko siya ng review para doon sa mga nag-i-interest na makabili ng electric bike. Ito, panoorin nyo to. Tara, samahan nyo ako. Bali, 3-seater siya. May angkasan ng bata. Ayan. Tapos, pwede mong i-adjust yun. Itong upuan na to. Pwede mong gawin siyang isahan. Pag nagda-drive ka, ikaw lang. I-adjust mo siya. Hitin dito. Pwedeng isa. Tapos may basket sa likod. Tapos may signal light sa likod. May flasher siya. And yung gulong niya medyo malaki na rin. Unlike nung mga unang labas na e-bike, medyo may kaliitan pa. May hawakan siya dito. Hawakan ng bata. Tapos may mga compartment din siya. May basket din yung harap. Pagka namamalengke kami, medyo may kalakihan siya. Tapos may side mirror siya. Yan. And dalawa yung side mirror. Actually, may side mirror din siya dito eh. Ito. Hindi ko lang nilagay. Tapos may wiper siya. Yan. Tapos yung nabili ko, mayroon siyang free na tarapal. Yan. 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 Tarapal. Yan.
Pag solo mo lang na nagdadrive, pwedeng ganyan. Tapos pag may angkas ka naman, apaka mo lang ulit yung ina-adjust dito. Tapos ma-adjust na. Pihitin mo lang yung upuan sa paharap. Yan. Angkas mo yung driver. Tapos pag may bata, good to go na. Dito naman tayo. Yan. Bale, itong susi niya, yan. Dalawa to actually. Ito. Dalawa yung susi na ibibigay sa'yo. Tapos may alarm na rin siya. May anti-theft na rin siya. Yun yung ilalak mo. Tapos i-unlock mo siya. Pipihitin dito. Pwede rin naman siya maging keyless. Ito. Ilolong press mo lang yung gitna. Yan. Pwede na siya maging keyless. Try na. Yan, naka-unlock yun. Tapos patayin. Silalak mo siya. Yan, nakalock na yun. Yan, kapag kami nag-attempt na kumuha ng e-bike mo, kaya nag-move siya, medyo malakas din yung alarm niya, kaya mapapansin mo kapag may nag-move o kaya nakapark ka sa public tapos may nag-move or hinila yung e-bike mo, maririnig talaga siya kasi malakas yung alarm. Try natin ngayon to. Subukan. Kung mapapansin mo, yan, parang may ano siya, may mga digital siya. Ito yung speed mo, tapos ito yung battery. Yan. Usually kapag ginagamit na ni Mrs. to ng 10 kilometers papunta sa work, hindi pa siya mauubusan ng isa, papunta pa lang yon. Yan. Kapag nakauwi na siya, nauubos na isang battery. Yan. Itong side mirror, yan, very important sa akin yan. Yan. Lalo na pag nasa highway ka. Yan, kailangan nakikita mo yung mga yung mga nasa left and right mo. Kung may mga gustong umovertake sa'yo, syempre, ganun. Safety, yan. Napaka-importante sa akin yan. Tapos, binilang ko lang siya ng ganito. Yan. Binilang ko siya sa Shopee. Mga around 115 yata yan. Para lang makita ko yung mga nasa likuran ko. Ganun. Balik tayo dito. Yan. Kadalasan, kapag pumupunta lang naman ako ng palengke or may bibilihin lang naman ako sa kanto, hindi ako nakakaubos niyan. Yan. Pagka umabot lang talaga ako ng 10 kilometers tapos pabalik na, o di bali 20 kilometers na yon, dun pa lang ako nauubusan ng isang battery. Ganun. Matagal-tagal din siyang nawawala kapag within palengke, simbahan, kanto, puro ganun lang, matagal mawala ang isang battery. Pero pag sa work, yun, mapapansin mo may drive at saka reverse. Pag nag-reverse ka, tutunog yun ng ganon. Pag nag-reverse ka, tapos may speed siya. Mayroon siyang 3 speed, 1, 2, tsaka 3. Depende sa bilis yun, kung ano yung gusto mong bilis. Yan. Tapos yung brake nya, dalawa yan rear and tsaka back. Yan. Brake din, may foot brake din to. Mas ginagamit ko itong foot brake na to pag nagda-drive sa highway. Di ba wala namang ganito yung mga motor di ba? Ito nga lang ang meron sa kanila, mga ganito. Mga ganito. Yan. Pero mas sanay akong gamitin yung foot brake. Yan. Mas sanay ako dyan. Yan.
Tapos pagka naulan talaga, itong mga tarapal na yan, ayan, nakakatulong yan, bongga. Ayan, yan. Ano lang naman yan, zipper lang naman yan. Tapos meron kang i-attach dun sa silong. Ayan. Tapos itong foot matting na to, binili ko lang to sa mall. 80 pesos lang to eh. Tapos kinustomize ko lang siya, dikit ko lang siyang ganyan. Pinupit-gupit ko lang siya. Ayan. Tapos yung battery compartment niya nandito. Ayan. Ayan yung battery niya. Ayan. Safe yan kasi naka-tornilyo siya. Kaya kahit iwan mo siyang nakaganyan, hindi agad-agad makukuha. Pagka dinadrive ko siya, komportable naman. Tapos may dalawang signal light din. Tapos yung LED light niya, ito LED light. Yun nga lang, hindi ganun kalakas kapag ka talagang kapag ka nasa highway ka na, kasi yung mga nakakasabayan mo, as in malalakas yung mga ilaw nila, pero nakakatulong din naman siya. So for the meantime, yan ang pinaka-review ng e-bike nabili ko. Tapos may bubong na rin siya, safe na safe pagka umuulan. Talagang pang siya, pang mga babae, ganun, mga lady driver, ganun. Kasi kapag bruskuhan, ay ang kadalasan gusto ng mga brusko, mga mabibilis. Yan. So far, wala pa naman siya naging problema. Wala pa namang naging aberya since nung nabili ko siya nung February. Hindi pa niya kami binigyan ng sakit ng ulo. Tapos kung iisipin mo kung paano ko siya nililinis, sabi nila kasi usually kapag electric bike, bawal mo siyang paliguan. Oo, mayroon kang dapat na iwasan na hindi mababasa talaga. So for the meantime, ito pa lang yung pinaka review niya, yung pinaka performance ni Serbi sa amin. And I hope para dun sa mga nag-i-interest na bumili ng e-bike, purchase na kayo. Para sa mga misis nyo na namamalengke, naghahatid sundo ng mga anak, o kaya yung mga nagtatrabaho, pwede na to. I hope nakatulong tong video ko. Till next time. So yun na nga yung review na nagawa ko at yung performance ng e-bike niya sa amin. So sabi ko nga, wala pa siyang naging aberya, okay pa naman siya. And yung main reason talaga nun kung bakit kami nag-purchase ng e-bike, maliban pa sa kailangan ni Missy sa trabaho. Dito kasi sa lugar namin, napakahirap ng jeep. Hindi ko alam since nung nagkaroon ng pandemic, after nun, ang hirap ng mga jeepneys, ang tagal namin maghintay sa kanto. Maabot kami ng 10 minutes, yun pa yung oras na pagka nagmamadali ka, hindi ka agad nakakasakay. Kung minsan naman, punuan, gano'n. Kaya at least pag may sarili ka ng service, anytime, ikaw lang mag-a-adjust ng oras mo. Minsan traffic, gano'n, patay traffic yan kasi nakakasingit siya. Maliit lang naman siya, mas maliit pa nga siya sa tricycle. Tapos yung oras ng pagpasok ng misis ko, 11:30 ng gabi, ganong oras wala nang jeep sa amin. Tapos yung mga tricycle, grabe sila managa ng pamasahe. 120 one way lang, pahatid pa lang yun. Kaya mahirap. Kaya since nung nabili namin siya,
sobrang relief sa amin yon, lalo na sa misis ko kasi siya yung talagang nangangailangan ng service dahil this oras ng gabi yung oras ng pasok niya. Yan. So sa mga nag-i-interest na bumili ng e-bike, i-encourage ko kayo na bumili ng electric bike. Nasa maintenance lang yan. Yan. At saka dun sa mga nagbabalak bumili at yung mga owner na, gawan nyo rin ng review yung e-bike nyo, i-video nyo rin para nakatulong yung mga information na masasabi nyo sa video nyo. Okay? So para dun sa mga bago pa lang sa channel ko, mga bagong viewers ko, sana i-like nyo and subscribe kayo sa channel ko para mas marami pang video ang magawa natin, ma-inform kayo, ma-notify kayo na may mga videos ako nagagawa regarding sa e-bike na nabili ko. And marami pa akong i-share kasi syempre marami akong mga DIY na nagawa na i-video ko, ipopost ko dito sa channel ko. So till next time, salamat sa mga nanood. Bye-bye!